Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si DJ Louie. At ngayon mga kahapol pop ay maririnig natin ang isang kwento ni Maria Makiling at ang kanyang kaibigan na si Gatdula. Let's start! Sa isang nayon, naninirahan ng isang makapangyarihang diwata na ipinadala ni Bathala para bantayan ang bundok Makiling. Ito si Maria Makiling. Siya ay may angking gandang talagang nakakabighani. Siya ay mabait at mapagbigay sa mga tao. Madalas siyang makita na naglalakad sa bundok o nakaupo sa isang bato habang umaawit o para magbantay sa bundok nitong tahanan. Si Maria Makiling ay nakaupo sa isang malaking bato. Umaawit ng isang malumani na awit. Nang biglang lumapit sa kanya ang matanda na may dalang handog na bigas at prutas. Maria Makiling, aming diwata, narito kami upang humingi ng tulong sa iyo. Ang aming mga pananim ay nalalanta at wala na kaming mapakain sa aming anak at siya ay unti-unti nang nagugutom. Ano ang kailangan ninyo? Nais kong magbigay ng tulong para sa inyo. Kailangan namin ng masasaganang ani at mga yamang kagubatan nang sa gayon kami ay mabuhay. Kunin ninyo ang mga ito. Ang aking mga kamay ay bukas para sa inyo. Huwag kayo manghihinayang lumapit sa akin kung kayo ay nangangailangan. Hanggat hindi niyo pinapabayaan ang kapaligiran, hindi ko kayo tatanggihan sa inyong mga hiling. Ngayon, maraming mga mortal na nahulog sa kagandahan at lalo na sa kabutihan ng puso ng Maria Makiling. Mayroon namang mga umibig sa kanya, tulad ng isang matipunong magsasaka at ito'y mapagmahal at masipag at isa ding mga ngasong napakatapang, walang inaatas ang laban kahit kailan. Ngunit, ang kanyang minamahal na mortal ay hindi nakapagtagumpay na panatilihin ang kanilang pag-ibig. Maaaring ito'y dahil sa mga pagkakasala sa kanya o baka dahil naman sa mga pang-aabuso ng ibang manliligaw na gustong sakupin na lamang ang kanyang yaman. Ang mga ito ay nagdulot ng kalungkutan at paghihinagpis kay Maria Makiling at nag-udyok sa kanya na magbago ng kanyang pagtingin sa pag-ibig sa mga mortal. Ipinakikilala ko sa iyo ang magiging kaibigan ni Maria Makiling, si Gatdula. Si Gatdula ay isang napakamaharlika at ginagalang na tao sa kabilang nayon. Kasama ang kanyang kaibigan ay naglalakad sa bundok Makiling, tinatangkilik ang magagandang tanawin. Kaibigan, nakarating na tayo sa tuktok ng bundok. Oo nga Gatdula, tingnan mo, may isang babae doon sa unahan. Napakaganda niya. Oo nga no, sino kaya siya? Grabe. Ang angkin niyang ganda, nakakasilaw. Ang kanyang buhok ay umaahon sa hangin. Sadyang nakakabighani. Hindi ko alam, ngunit mukha siya ay isang diwata. Sino kaya itong mga dayuhan na ito? Mukhang maharlika ang isa sa kanila. Teka, papalapit ba sila sa akin? Anong pakay nila? Magandang umaga, Binibini. Bakit nag-iisa ka rito at ano ang iyong ngalan? Magandang umaga, ako si Maria Makiling. Ako ang tagapagbantay ng bundok Makiling. Ikaw, anong iyong ngalan? Bakit kayo naparito? Maria Makiling. Kay gandang ngalan. Ako nga pala si Gatdula.
Nais ko lamang makapagmasdan ang ganda ng bundok makiling. Ngunit ako'y nakakita ng isang napakagandang at binibini na gaya mo. Ako'y tila nabighani sa iyong ganda. Maraming salamat, Gatdula. Pero bago natin ituloy ang ating kwento ay pinakikilala ko sa inyo ang pinaka-paborito kong produkto na Dairy Cream, ang tsokolate na may iba't ibang lasa. Unahin na natin ang classic, mahal na tsokolate para sa mga puso ng pamilya. Strawberry, may matamis sa strawberry para sa mga masasayang araw. Nuts, crispy at crunchy para sa mga adventurous. At ang pinakamasarap ay ang caramel. May matamis na caramel para sa mga sweet tooth. Dairy Cream, sarap na babalik-balik. Going back to the story, simula noon, araw-araw na nakikita si Maria Makiling at si Gatdula. Sadyang nakakakilig, hindi ba? Sa bawat pagkikita ay mas lalong tumitibay ang kanilang damdamin at relasyon sa isa't isa. Hanggang sa sila ay tuluyan ng magkaibigan. Tanong ko nga, magkaibigan o magkaibigan? Alamin natin. Gatdula, masaya ako tuwing ikaw ay naririto. Ipinaalala mo sa akin na may mga taong marunong pang magmahal at kumalang sa ating kalikasan. Maria, pangako ko na iingatan ko ang bundok na ito para sa iyo. Sapagkat ito rin ang iyong tahanan. Iiwasan ko na magkaroon ng kahit konting dumi o kalat at hihikayatin ko ang mga tao na umaakyat sa bundok na ito na tigilan ang pagtatapon ng mga basura. Pangako. At ayun na nga, hindi lang pala basta magkaibigan, magkaibigan na pala. Sila ay nagkatuluyan na nga at nagkaibigan sa isa't isa, nagmahalan, at alam ni Maria na napakasaya niya dahil nahanap niya na ang isang lalaki na magmamahal na hindi lang sa kanya, ngunit pati na rin sa bundok at kanyang tirahan. Ngunit mayroong isang pangyayari na makakasira pala sa relasyon ni Maria Makiling at ni Gatdula. Mama, nakauwi na po ako. O aking anak, salamat. Mabutit na riyan ka na. Halika, sumama ka sa akin. Mayroon akong ipapakilala sa iyo. Napakagandang binibini. Mano po, Ama? God bless. Siya nga pala, pinakikilala ko ang magandang anak ng ating gobernador, si Dea. Dea, ang aking anak, si Gatdula. Kinagagalak kitang makilala, Dea. Maging ako rin, Gatdula. Ano pala ang sadya ng magandang anak ng ating gobernador dito? Anak, huwag mo sanang samain. Ngunit napagkasunduan kasi namin ng ating gobernador na kayo ang nararapat para sa isa't isa. At kalaunan ay gusto namin na kayo ay mag-isang dibdib at magkaroon ng mga anak. Ngunit, Ama, meron na po akong babaeng inibig. Siya po si Maria Makiling. Siya po ang babaeng gusto ko. Ayoko po, hindi naman sa ayaw ko kay Dea. Ngunit nangako po ako kay Maria Makiling na siya lang ang babaeng aking iibigin. Sinasabi mo ba, anak, na ayaw mo kay Dea?
Ama, hindi naman po sa ayaw ko. Ngunit, wala nang ngunit-ngunit pagat dula. Alam namin kung ano nakabubuti para sa nag-iisa naming anak. Mag-iisang dibdib kayo ni Dea at wala ka nang magagawa doon. Natakot bigla si Gatdula kaya agad siyang tumungo sa bundok upang sabihin ang kanyang suliranin kay Maria Makiling. At dito na nga mag-uumpisa ang pagkasira ng mga ngiti at ligaya ni Maria Makiling. Pero, ops, teka lang. This story is brought to you by King Chow with their new product, Fried Siopaw, na nakakapaw crispy, paw yummy, paw meaty, and paborito sa sarap. Na sa sobrang sarap ay mapapasabi ka talaga ng ulala. Going back to our story. Alam mo ba, Maria, mayroon akong gustong sabihin sa'yo. ano iyon? Ako'y kinakabahan sa iyong tono ng pananalita. Isa ba iyang problema? Maria, ikakasal na ako sa iba. Ano? Pinilit ng mga magulang ko na ikasal ako sa ibang babae. Ngunit, sinabi ko naman sa aking mama at papa na ikaw lang ang babaeng iniibig ko. Wala nang iba. Ayoko magpakasal sa kanya, Maria. Tulungan mo ako. Ganun na lamang iyon? Hindi mo ba ipaglalaban ang ating pagmamahal? Maniwala ka man sa o hindi, aking mahal. Pinaglalaban ko, pero Maria, mahal ka sa akin. Ang mga taong nasasakupan ko. Kung pipiliin kita, paano ko mapaglilingkuran ng nayon ko? Dito, manatili ka rito, Gatdula. Dito ka maglingkod. Pasensya ka na, Maria, aking mahal. Mahalaga sa akin ang nayon na yun. Doon ako lumaki. Lalo na mahalaga rin sa akin ang mga magulang ko. Mahal na mahal kita, Maria. Alam mo yan. Ngunit, dapat kong sundin ang aking mga magulang. At hindi ka na talaga pwede. Alam mo ba ang kinakaharap ko ngayon? Nawawalan na ng utang na loob sa akin ng mga tao. Patuloy nilang inaabuso ang kalikasan. Tapos ngayon ito, iiwanan mo ko? Kung kailan miserable ang sitwasyon ko? Pasensya ka na talaga, minamahal kong Maria. Nais ko mang magtagal ngayon, ngunit hinihintay na ako ng aking mga magulang upang pag-usapan ng kasal. Narito lamang ako upang ipabatid sa iyo at magpaalam. Mula sa araw na ito ay mahal kong Maria Makiling. Kalimutan mo na ako. Aking mahal. Pare-parehas lang kayong mga immortal. Lakad! Lumayas ka sa harap ko at huwag na huwag ka nang babalik dito magpakailanman. Pasensya ka na, Maria. Hindi lahat ay marunong tumanaw ng utang na loob. Pasensya.